Kilala si Alexander Reyes bilang isa sa successful young CEO sa business world. Sa edad na 32 taong gulang lamang, siya ang may-ari ng Reyes International Group, isang kumpanyang lumago mula sa isang small startup patungo sa isang global empire. Hinangaan ng mga tao ang kanyang katalinuhan, kumpiyansa, at determinasyon. Iginagalang siya ng mga negosyante, kinatatakutan ng mga kakumpetensya, at hinahangaan ng maraming kababaihan. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling suit at matagumpay na imahe, ay isang lalaking nakalimutan kung paano ngumiti. Naniniwala si Alexander na ang emosyon ay isang kahinaan. Matapos mawala ang kanyang ama sa murang edad, at makaranas ng pagtataksil mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Simple lang ang negosyo, lagi niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, nagsisinungaling ang mga tao. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga meetings, contracts, at mga desisyon na nakaapekto sa libu-libong buhay. Nasa kanya ang lahat ng mabibili ng pera, isang marangyang bahay, mamahaling kotse, at isang makapangyarihang posisyon, ngunit pakiramdam niya ay may kulang. Samantala, sa isang small neighborhood na malayo sa abalang lungsod, nakatira ang isang mabait at masipag na babae na nagngangalang Sofia Martinez. Ibang-iba si Sofia sa mga taong karaniwang nakikilala ni Alexander. Hindi siya mayaman, hindi sikat, at hindi interesado sa luho. Nagtrabaho siya bilang isang creative designer sa isang maliit na kumpanya, at ginugugol ang kanyang libreng oras sa pagtulong sa kanyang pamilya, at pagboboluntaryo sa kanyang komunidad. Para kay Sofia, ang kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, isang mainit na tasa ng kape, tawanan kasama ang mga kaibigan, at pagtulong sa iba. Iba-iba ang kanilang mga mundo. Isang maulan na gabi, pinagtagpo sila ng tadhana. Papunta na si Alexander sa isang mahalagang meeting, nang biglang huminto ang kanyang sasakyan malapit sa isang maliit na kafe. Dahil sa pagkadismaya at pagka-late, lumabas siya para tawagan ang kanyang assistant. Doon niya narinig ang isang taong nagsabi, "Ayos ka lang ba? Mukhang kailangan mo ng tulong." Lumapit siya, at nakita si Sofia na may hawak na payong. "Ayos lang ako," malamig na sagot ni Alexander. Tiningnan ni Sofia ang mamahaling suit, at seryosong ekspresyon nito. Ngumiti siya at sinabing, minsan kahit ang mga matagumpay na tao ay nangangailangan ng kaunting tulong. Nagulat si Alexander, walang sino man ang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Bago pa siya makasagot, inabutan siya ni Sofia ng isang tasa ng kape. "Heto, mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napangiti si Alexander nang hindi niya namamalayan. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam ang kwento nito. Pero may kakaiba sa kabaitan nito. Pagkalipas ng ilang araw, pumasok si Alexander sa isang meeting kasama ang isang bagong business partner, at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang taong nakaupo sa kabilang mesa. Si Sofia iyon, ang babae mula sa kafe. Ang kanilang hindi inaasahang pagkikita ay simula pa lamang ng isang love story na hindi nila inaasahan. Hindi makapaniwala si Alexander Reyes sa kanyang nakikita. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, ay ang parehong taong nag-alok sa kanya ng kape noong isang maulan na gabi. Ang babaeng kumausap sa kanya ng walang takot, nang hindi alam ang kanyang makapangyarihang posisyon, at nang hindi sinusubukang ma-impress siya. Sofia Martinez, pagpapakilala ng representative ng kumpanya. She will be leading the creative design team for our new project. Tahimik na tiningnan siya ni Alexander. Nakilala rin siya ni Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata ng ilang sandali, ngunit mabilis siyang ngumiti. "Looks like we meet again, Mr. Reyes." Nagulat ang lahat sa silid. Hindi pa nila nakitang may nakipag-usap kay Alexander ng so casually. Tinatawag siya ng karamihan na Sir o Mr. CEO. Maingat nilang pinili ang bawat salita sa paligid niya. Ngunit tinatrato siya ni Sofia na parang isang ordinaryong tao. Sa oras ng meeting, may napansin si Alexander na kakaiba. Si Sofia ay may tiwala sa sarili, malikhain, at tapat. Ibinahagi niya ang kanyang mga ideya ng walang pag-aalinlangan, kahit na may ilang mga executives na hindi sumasang-ayon. "I believe a company is not only about making money," paliwanag ni Sofia. Ang isang successful business ay dapat ding lumikha ng isang bagay na makabuluhan para sa mga tao.
Nakinig ng mabuti si Alexander. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng pangarap niya noong siya ay mas bata pa, ang pangarap na nakalimutan niya habang hinahabol ang tagumpay. Pagkatapos ng meeting, tinawag ni Alexander si Sofia sa kanyang opisina. "Your presentation was impressive," sabi ni Alexander. "Thank you," sagot ni Sofia. "Pero may tanong ako," patuloy ni Alexander. "Bakit mo ba masyadong pinapahalagahan ang pagtulong sa mga tao?" Ngumiti si Sofia. "Dahil sa likod ng bawat desisyon sa business ay may mga totoong tao. May mga pamilya ang mga empleyado. May mga kwento ang mga customer. Hindi dapat kalimutan iyon ng isang kumpanya." Natahimik si Alexander. Wala pang nakipag-usap sa kanya ng ganoon noon. Nakikita ng karamihan ang kanyang pera, ang kanyang title, at ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may nakita si Sofia na higit pa roon. Sa mga sumunod na linggo, nagtulungan silang mabuti sa proyekto. Noong una, natagpuan ni Alexander na mahirap ang personalidad ni Sofia. Kinwestiyon niya ang mga desisyon nito, hindi sumang-ayon kapag sa tingin niya ay may mali, at ipinaalala sa kanya na ang kabaitan ay isa ring uri ng pamumuno. "Hindi mo naman kailangang laging mag-isa sa pagdadala ng lahat," sabi ni Sofia sa kanya isang araw. Tiningnan siya ni Alexander. "Hindi ganoon ang mundo." "Siguro ganoon talaga ang mundo para sa iyo," malumanay niyang sagot. "Pero hindi naman kailangang manatiling ganoon." Nanatili sa isip niya ang mga salitang iyon. Unti-unti, nagsimulang magbago ang cold at seryosong CEO. Mas lalo siyang ngumiti, nakinig siya sa kanyang mga empleyado. Naging mas matyaga siya. Napansin ng kanyang assistant, si Michael, ang pagkakaiba. "Sir, 5 taon na akong nagtatrabaho sa inyo," pabirong sabi ni Michael. "Hindi ko akalain na darating ang araw na may makakapagpangiti sa iyo." Umiwas lang ng tingin si Alexander. "She's different," pag-amin niya. Pero hindi na malaya ni Alexander na may ibang nanunood pala. Isang taong hindi natuwa sa mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang dating kasosyo sa negosyo, si Victor, ay bumalik sa lungsod na may nakatagong plano. Alam niyang lumalakas ang kumpanya ni Alexander, at natuklasan niya ang isang taong maaaring makaapekto sa makapangyarihang CEO, si Sofia. Ngumiti si Victor habang tinitingnan ang picture ni Sofia. Kung siya ang dahilan ng pagbabago ni Alexander, aniya, kung gayon, siya ang perpektong taong gagamitin laban sa kanya. Samantala, nagsisimula nang ma-realize ni Alexander ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi na niya basta pinuprotektahan ang kanyang kumpanya. Nagsisimula na niyang protektahan si Sofia. At ang pakiramdam na iyon ang mas nagpatakot sa kanya kaysa sa anumang hamon sa negosyo na kanyang hinarap. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.